So katulad nga po sa inaasahan ng lahat ay naging matagumpay ang former WBC interim bantamweight champion na si Raymart Gabalio sa kanyang naging laban sa General Santos City kanina lamang. Ito po ay dahil kapansin-pansin na wala sa level ni Gabalio ang kanyang katunggali na si Jello Bacalso. Sinusubukan naman sanang sumabay ni Bacalso, subalit sadyang iba ang pagiging world-class boxer ni Gabalio. Buong laban ay umaatake si Gabalio, habang si Bacalso naman ay gustuhin man sanang umatake, pero napipilitan na lang itong dumepensa nang dahil sa lakas ng mga suntok ni Gabalio. Hanggang sa pagpasok ng third round ay dito na bumagsak si Cabalso. Lumapiga po ito sa sahig ng lona at hindi na nakabangon pa sa bilang ng referee, dahilan kung bakit nakuha ni Gabalio ang panalo via third round knockout. Dahil sa panalong ito ni Gabalio ay umabante na ang kanyang record sa 31 wins with 26 knockouts at 2 talo lamang, habang si Bacalso naman ay natikman ang kanyang ika-12 talo. Habang sa co-main event naman ay katulad din sa inaasahan ng lahat, ay tinalo lang ng walang kahirap-hirap ng former IBO flyweight champion na si Dave Apolinario ang kanyang katunggali na si Ariston Aton via lopsided unanimous decision. Ginawa lang po kasing punching bag ni Apolinario si Aton sa buong laban, kaya wala man lang itong naipanalong maski isang round. Dahil dito ay umabante na ang record ni Apolinario sa 22 wins with 40 knockouts at 2 talo lamang. Ito din ang nagsilbing comeback fight ni Apolinario matapos masilat sa Japan via third round knockout mahigit isang taon na ang nakakalipas. Sa kabilang banda naman mga idol ay ngayon nga pong nakatakda na ang bigating sagupaan sa pagitan ng ating pambato na si undefeated bantamweight prospect Kenneth Louver at ng kapwa niya undefeated American fighter na si Michael Angeletti. Ay talaga namang puspusa na ang pag-e-ensayo ni Louver. Makikita natin sa video na ito na pinost ng kanyang promoter na si Jerry Peñalosa na talagang tulong-tulong na ang buong kampo nila para mas lalong mapalakas si Louver. Nang sa ganon ay masigurado nila ang tagumpay. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay magsisilbing IBF Bantamweight World Title Eliminator Fight ang kanilang laban na siyang nakatakdang ganapin sa June 6 sa bansang Japan. Kaya napaka-importante po ng laban na ito para kay Louver gawa ng isang hakbang ito papalapit sa pangarap niyang world title fight. Bukod dyan ay walang duda rin na si Angeletti na ang pinakamalakas at mabigat na makakatapat niya sa kanyang boxing career. Bukod po kasi sa may lakas ang kamao nito at may kakayahang mang-knockout ng kalaban, ay isang napakatalinong fighter din po nito at technical. Kaya naman may kakayahan din itong talunin sa puntusan ang mga kalaban niya. Dahilan kung bakit may napakalinis itong record na 14 wins with 8 knockouts at walang talo. Kaya suportahan po natin si Kenneth Louver sa laban na ito. Samantala, ang former WBO bantamweight champion naman nga po na si Jason Moloney ay nagbigay na din ng kanyang prediksyon patungkol sa mega showdown sa susunod na linggo sa pagitan ni Naoya Inoue at Junto Nakatani. Ayon kay Moloney ay papanigan niya umano si Inoue na manalo sa laban na ito sa kabila ng pinatulog ni Nakatani ang kanyang kakambal 3 taon na ang nakakalipas. Paliwanag ni Moloney na sobrang lakas daw talaga kasi ni Inoue at sa katunayan umano ay wala pa siyang nakikitang fighter ngayon na siyang may kakayahang tumalo kay Inoue sa lower weight divisions. At alam po talaga ni Moloney kung gaano kalakas si Inoue kasi siya ang pumalit kay General Casimero bilang kalaban ni Inoue noong taong 2020 at tinalo din siya nito via technical knockout. Habang ang pambato naman natin na si undefeated middleweight prospect Weljon Mindoro ay nakatakda namang magbalik sa ibabaw ng lona sa June 27. Ganun pa man ay wala pang inilalabas na pangalan kung sino ang sunod na makakalaban niya at kung saan gaganapin ang laban, kaya abangan po natin yan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.